Isang mapagpalang umaga sa ating lahat, mga kapatid ko kay Kristo, mula sa La Solidra Morning Devotion. Isang kagalakan na muli tayo ay makapagbulay-bulay sa salita ng Panginoon sa umagang ito. Mga ilang minutong pagbubulay-bulay ng mga salita ng Panginoon upang papurihan at sambahin ang ating Panginoong Hesukristo. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ngayong umaga ay matatagpuan sa mga taga-Efeso, Kabanata 5, talatang 22 hanggang 23. Ito po ang sinasabi. Mga babae, pasakop kayo sa sarili ninyong asawa tulad ng pagpapasakop ninyo sa Panginoon, sapagkat ang lalaki ang ulo ng kanyang asawa, tulad ni Kristo na siyang ulo ng iglesia sa kanyang katawan at siyang tagapagligtas nito. Pinagpala na po tayo sa pagkabasa at pagkarinig ng kanyang mga salita. Tayo po ay manalangin. Dakilang Diyos at mapagmahal sa lahat. Muli o Diyos, naririto ang iyong mga anak upang ikaw, Diyos, ay pasalamatan sa isang gabing nagdaan sa aming mga buhay na kami iniingatan mo sa aming pagtulog. Maraming salamat o Diyos sa muli mong pagkising sa amin, sa muli mong pagbibigay ng buhay, ng lakas at ng karunungan. At sa umagang ito, Diyos, patuloy kong itinataas sa inyo ang aming mga kaibigan na nasa banig ng karamdaman. Patuloy mo silang abutin, Panginoon. Pagalingin. Ibalik mo ang kanilang mga lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Proteksyonan mo sila, O Diyos, at patuloy mo silang bigyan ng lakas upang sila, O Diyos, ay patuloy na makapaglingkod sa kanilang sambahayan, sa kanilang pamilya, at sa kanilang mga ginagawa, Panginoon, at trabaho. Lord, Ikaw ang Diyos na mapagpagaling sa anumang uri ng karamdaman. Ito man ay diabetes, cancer, high blood, sipon, at iba pa, Panginoon. Hawakan mo po ang katawan ng iyong mga anak upang sila, O Diyos, ay sigaling at manumbalik ang lakas na nawala dahil sa mga karamdaman. Patuloy din naming inilalapit sa inyo, Panginoon, ang aming mga kaibigan na magsisipasok ngayon sa kanilang mga trabaho. Patuloy mo po silang ingatan sa kanilang pagbabiyahe. Samahan mo sila, O Diyos. Ilayo mo sila sa anumang mga kapahamakan sa daan. Kung sila man ay nagmamaniho ng sasakyan, ingatan mo sila, O Lord. Ilayo mo sila sa anumang confrontation sa daan. Bigyan mo sila ng mahabang pasensya sa kanilang paglalakbay patungo sa kanilang mga trabaho, Panginoon. Amin inilalapit sa iyo, O Diyos, ang aming mga kaibigang mga OFW. Sila po, O Diyos, ay nagtiis na malayo sila sa kanilang mga mahal sa buhay dito sa Pilipinas upang mabigyan nila ng maayos na buhay ang kanilang mga mahal sa buhay, Panginoon. Lord, ingatan mo sila sa lugar kung saan sila nagtatrabaho. Ilayo mo sila sa kapahamakan. Ilayo mo sila sa mga pagsubok, sa mga tukso na patuloy na nakapalibot sa kanila, Panginoon. Lord, Ikaw ang Diyos na omnipresent, Panginoon. Nalalaman mo ang bawat kilos, bawat puso ng mga anak mo, Panginoon. Tulungan mo sila. Ingatan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak.
Amin ding inilalapit, O Diyos, sa iyo ang aming mga kaibigang mga matatanda, ang mga senior citizen. Ingatan mo po ang aming mga kaibigang ito. Ilayo mo sila sa anumang kapahabagan. Sila po ay prone na sa karamdaman, Panginoon. Ikaw ang siyang magbibigay sa kanila ng lakas upang sila, O Diyos, habang naririto sa lupa, sa mundong ito, ay mararanasan nila ang lakas ng kanilang pangangatawan. Gayon din po ang mga bagong silang, Panginoon, ng mga bata. Patuloy mo po silang ingatan, gabayan sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Panginoong Hesus, patuloy kong tinataas sa inyo ang aming bayan, ang bansang Pilipinas. Lord, hindi lingid sa iyong kaalaman na ang aming bayan ay nasa hindi magandang sitwasyon sa politika. Naway ang bawat tao, bawat Pilipino, bawat leader ay magkaroon na sa unawa ng pagkakaisa, pagkakaunawaan, Panginoon, upang mabigyan ng maayos na serbisyo ang bawat Pilipino dito sa aming bayan. Tulungan mo po ang aming mga namumuno na sila ay patuloy na maglingkod sa kanilang bayan, sa kanilang kapwa, upang mabigyan nila ng maayos na serbisyo, Panginoon. Pagpalain mo ang aming mga leaders, magmula sa presidente hanggang sa pinakamababang posisyon ng barangay. Tulungan mo sila, Panginoon. Gayon din po, O Diyos, patuloy namin inilalapit sa inyo ang mga kaibigan namin naghahanap ng trabaho. Ito man ay lokal o abroad. Naway makasumpong sila ng magandang trabaho sa tulong ng banal mong Espiritu upang sila, O Diyos, ay magkaroon ng hanap buhay. Amin inilalapit sa iyo, O Diyos, ang mga anak mo na patuloy na naglilingkod sa iyong ubasan. Nagsishare ng mga iyong mga salita upang ang bawat isa ay maligtas sa kapahamakan. Lord, maraming salamat po. At patuloy kong tinataas sa inyo ang mga kaibigan namin na magsiselebrate ng kanilang kaarawan at kanilang wedding anniversary sa araw na ito. Pagpalain mo po sila at ingatan sa lahat ng oras ng kanilang mga buhay. Panginoong Hesus, maraming salamat. Ito ang aking dalangin na may pagpupuri at pasasalamat sa matamis na pangalan ni Jesucristo na aming Diyos at tagapagligtas. Amen. Paano inilalarawan ng Biblia ang isang huwarang pamilyang Kristiyano? Ayun po ang pamagat ng ating pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Paano inilarawan ng Biblia ang isang huwarang pamilyang Kristiyano? Ang isang huwarang pamilyang Kristiyano, mga kaibigan, ay isang pamilya na sumusunod sa mga prinsipyo ng Biblia at isang pamilya kung saan nauunawaan at ginagampanan ng bawat miyembro ang panel na ibinigay sa kanila ng Diyos. Hindi isang institusyon ang pamilya na itinatag lamang ng tao. No? So, ito ay itinatag ng Diyos para sa ikabubuti ng tao. At ipinagkatiwala sa lalaki ang pamamahala dito. Ang isang pamilya ay binubuo ng isang lalaki at isang babae, ang kanyang asawa at ang kanilang mga anak o mga ampon. Mga kaibigan, o kay Kristo, maaaring makabilang sa isang pamilya ang mga kamag-anak gaya ng lolo at lola, pamangking babae at lalaki, mga pinsan
at mga tito at tita. Ang isa sa mga pangunahing prinsipyo ng pamilya ay kinapapalooban ng pagtatalaga sa isa't isa ayon sa kalooban ng Diyos sa buong buhay ng bawat miyembro. Responsable ang mag-asawa sa pagpapanatili ng magandang relasyon sa kanilang pamilya, anuman ang kanilang kultura at anuman ang kanilang ginagalawan. Siyempre mga kaibigan, ang unang pamantayan para sa mga miyembro ng isang Kristiyanong pamilya ay Kristiyano silang lahat at may tunay na relasyon sa Panginoon Hesukristo bilang kanilang Panginoon at tagapagligtas. Nasusulat sa Efeso 5, talatang 22 hanggang 33, ang mga alituntunin para sa asawang lalaki at sa asawang babae sa isang Kristiyanong pamilya. Hinihingi sa isang lalaking asawa na ibigin ang kanyang asawa gaya ng pag-ibig ni Kristo sa kanyang iglesia, at kailangan namang igalang ng asawang babae ang kanyang asawa at pasakop sa kanyang pangunguna sa pamilya. Ang pangunguna ng asawang lalaki ay dapat na magsimula sa kanyang sariling relasyon sa Diyos at pagkatapos ay dumalo ito sa pagtuturo sa kanyang asawa at mga anak ng mga pagpapahalagang espiritual at pinangunahan ang kanyang pamilya patungo sa mga biblikal na katotohanan. Inutusan ng mga ama na palakihin ang kanilang mga anak sa disiplina at aral ng Panginoon. Ito po ay makikita natin sa Efeso, Kabanata 6, talatang 4. Dapat din na ipagkaloob ng ama ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya. Kung hindi, parang tumalikod na siya sa pananampalataya at mas masama pa kaysa sa isang di mananampalataya. Ayon sa unang Timoteo, Kabanata 5, talatang 8. Kaya nga mga kaibigan, ang isang ama ng tahanan na hindi nagsisikap para maibigay ang mga pangangailangan ng kanyang pamilya ay walang karapatang tawagin ang kanyang sarili sa isang Kristiyano. Hindi ito nangangahulugan na dapat o na hindi dapat na tumulong ang kanyang asawa, ang babae, sa pagsuporta sa pamilya. Ipinapakita sa Kawikaan 31 ang ginagawa ng isang mabuting asawa. Ngunit hindi niya pangunahing responsibilidad ang pagbibigay ng pangangailangan ng kanyang pamilya. Ito'y responsibilidad ng kanyang asawang lalaki. Ibinigay ng Diyos ang babae sa lalaki upang kanyang maging katuwang sa buhay. Ayon sa Henesis, Kabanata 2, talatang 18 hanggang 20, at upang magdala ng kanyang anak sa kanyang sinapupunan. Dapat na manatiling tapat sa isa't isa ang mag-asawa habang buhay. Idiniklara ng Diyos ang pagkakapantay sa halaga ng babae
at lalaki dahil pareho silang nilikha ayon sa kanyang wangis at parehong mahalaga sa mata ng Diyos. Gayunman, mga kaibigan, hindi ito nangangahulugan na magkapantay sila ng papel na ginagampanan. Sa pangkalahatan, mas naaangkop ang babae sa pag-aaruga at pag-aalaga sa mga bata, habang ang lalaki naman ay mas naaangkop sa pagbibigay ng pangangailangan at sa pangangalaga sa kanyang pamilya. Kaya nga pantay sila sa estado, ngunit may magkaibang papel na ginagampanan ang bawat isa sa isang Kristiyanong mapag-aasawa. Sa Kristiyanong pag-aasawa, mga kaibigan, mahalaga ang alituntunin ng Biblia, ang pananaw sa maraming kultura, ang nakatanggap-tanggap sa Diyos, ang diborsyo, pagsasama ng hindi pa kasal, at pag-aasawa ng pareho ang kasarian. Ang seksualidad na ipinahahayag ayon sa pamantayan ng Biblia ay isang magandang ekspresyon ng pag-ibig at pagtatalaga sa isa't isa. Labas sa ordinansa ng kasal, ang pagtatalik ay isang kasalanan. Binigyan ang mga anak ng dalawang pangunahing responsibilidad sa pamilyang Kristiyano: ang sumunod at gumalang sa kanilang mga magulang. Efeso 6, talatang 1 hanggang 3. Ang pangsunod ay sa magulang ay isang tungkulin ng mga anak hanggang sumapit sila sa hustong gulang, ngunit responsibilidad nila habang buhay ang paggalang sa kanilang mga magulang. Ipinangako ng Diyos ang mga pagpapala sa mga gumagalang sa kanilang mga magulang. Ito ngayon ang hamon sa atin, mga kapatid. Sa ideya, ang lahat ng miyembro ng isang Kristiyanong pamilya ay dapat na nagtatalaga kay Kristo ng kanilang buhay sa paglilingkod sa Diyos. Kung gagampanan ng ama, ina, at mga anak ang papel na ibinigay sa kanila ng Diyos, maghahari ang kapayapaan at pagkakaisa sa tahanan. Hindi lang sa tahanan, sa ating komunidad, mga kaibigan, kung ating gagampanan, ang papel na ibinigay sa atin ng Diyos, ito'y maghahari ang kapayapaan at pagkakaisa sa komunidad, sa ating bayan. Di ba? Ngunit, kung tatangkain natin na magkaroon ng isang pamilyang Kristiyano nang wala si Kristo bilang Pangulo at hindi tayo sumusunod sa mga prinsipyo na ibinigay ng Panginoon sa pamagitan ng kanyang mga salita, ang Biblia, magdurusa ang ating pamilya o magdurusa ang ating bayan, mga kaibigan. Di ba? Kailangan nating sumunod sa prinsipyong ibinigay sa atin ng Diyos. Kung ang ating mga leaders sa panahon ngayon, mga kaibigan, ay sumunod sana sila sa prinsipyo na sinabi ng salita ng Diyos na ibinigay sa atin ng Diyos, hindi tayo nagkawatak-watak. Hindi tayo puro sisi, puro doon, kundi magkakaisa tayo. Magkaroon tayo ng kapayapaan. Walang away. Diba? Kasi nagkakaisa ang ating mga leaders. Gayon din sa ating pamilya. Diba? Kapag tayo nagkakaisa, mayroong kapayapaan.
ang maghahari sa ating bayan, sa ating pamilya. Manalangin tayo. Panginoon, marami pong salamat sa mga salitang aming na pagbubulay-bulayan ngayong umaga. Nawa ito'y tumimo sa aming mga puso upang kami, O Diyos, ay magkaroon ng kapayapaan ang aming buong sambahayan, ang aming bayan. Kaya Lord, sa iyo namin ibinabalik ang papuri at pasasalamat. Panginoong Diyos, naway matutunan po nawa namin magpasalamat sa lahat ng mga biyaya na ipinagkaloob po ninyo sa amin. Matutunan po sa namin ang makontento dahil hindi na mahalaga kung maliit man o malaki ang mga pagpapala. Ang mahalaga, O Diyos, ito ay galing sa aming Panginoon na siyang aming tagapagligtas. Panginoong Diyos, nasa iyong mga kamay ang aming pag-asa at ang pagtitiis namin ay magbunga nawa ng kabutihan sa pamagitan mo. Pagpalain po kayo ng mapagmahal at makapangyarihang Diyos ngayon at magpakailanman. Panginoong Diyos, ipinapanalangin po namin ang aming mga kaibigan na naliligaw ng landas. Naway matagpuan nila ang liwanag at tanggapin kanila bilang kanilang Diyos at pagligtas na ang inaalok mong pagbabagong buhay para sa kanila. Pagpalain ganawa ng Panginoon at ingatan ka. Paliwanag ginawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at ilingap sa iyo. Ilingap nawa ng Panginoon ang kanyang mukha sa iyo at bigyan ka ng kapayapaan. Sa pangalan ng Ama at ng Anak at ng Banal na Espiritu Santo. Amen.